Demon Gang Adventure and Mystery Series. Case File Number 8. Wildlife Detectives. Kabanata 7. Undercover Agents. Panay ang kaway ni na Joe at Miss Alana sa videocam na hawak ni Gino. Aliw na aliw ang dalawa habang nakapost sa pagitan ng mga kulungan ng maiingay na ibon at mga aquarium na puno ng makukulay na isda. Tuwang-tuwa ring nakamasid ang mga tindera ng magkakatabing pet shops at ang ilang namimili sa Cartimar. Isang sikat na bilihan ng mga hayop sa Pasay. Sa paningin ng mga ito ay pangkaraniwang turista si Alana na ipinapasyal ng mga kabataan. Hindi pumasok sa isipan ng mga miron na nagpapanggap lamang ang tatlo. Sabihin pa, mabilis pa sa 4:00 na pumayag ang barkada sa alok ni Alana. Kasi naman, para na ring itinanong mo sa unggoy kung gusto nitong maglambitin sa puno. At ngayon nga'y nagkukunwari silang namamasyal habang malayang kumukuha ng footages ng mga hayop na ipinagbibili. Ayon sa babae, isa ito sa ginagamit na paraan ng EIA sa pagmamatsyag at pagkuha ng ebidensya. Sa ganitong pagpapanggap ay hindi sila pinagsususpetsahan ng mga nagtitinda kaya malayan nilang nakukuhanan ng video ang mga hayop. At kung minsan pangaraw ay nahihimok nilang sumali sa video ang mismong may-ari ng tindahan ng mga endangered species na hayop. "Such lovely parrots, they're so colorful," malakas na sabi ni Alana upang masagap ng mikropono ng videocam. "Would you like to buy one, ma'am?" Maagap na alok ng tindera. "Oh, I want to, but I still have to go to Hong Kong. It will be hard for me to get a pet at this time." Kunwari na dismayang sabi ni Alana na muling ibinaling ang atensyon sa mga loro. "Sayang nga eh. Gusto sana ni tita na magkaroon ng souvenir mula sa Pilipinas. Mahilig kasi siya sa mga hayop kaya dito namin siya dinala ni kuya." Patuloy sa pagkuha ng video si Gino, ngunit sa isip ay nananalangin siyang kumagat sana sa pain nila ang tindera. Bago sila nagtungo, ay nag-usap sila kung ano ang papel na gagampanan at kung paano nila malalansi ang tindera na alokin sila ng bawal na paninda. Nilingon ng tindera si Gino. Parang iniistima nito ang binatilyo. Tapos ay ibinaling ang tingin kay Joe. Tila ba pinag-aaralan nito ang itsura ng tatlo. "Kung souvenir ang gusto ng kasama nyo, interesado kaya siya sa mga stuffed animals?" Sa wakas ay alok nito kay Joe. Bumilis ang tibok ng puso ni Joe. Ito na kaya ang break na hinahanap namin? Inulit ni Joe ang alok ng tindera kay Alana na agad namang kinakitaan ng magkahalong interes at pagdadalawang isip sa muka. Para bang hindi ito makapagdesisyon. Kung hindi kilala ni na Joe at Gino ang kasama, pati sila'y maniniwalang inosentong turista lamang ang babae sa galing nitong umarte. "Would you like to see them? They are beautiful, ma'am." Diretsahang alok ng tindera. "Well, okay, but I can promise you I'll buy one." "Where are they?" tanong ni Alana. "Inside," sabi ng tindera na sinenyasan silang sumunod. Ngunit bago pumasok ang tatlo ay kinuha ni Alana kay Gino ang videocam. Sumunod sina Miss Alana at Joe sa loob ng shop sa pinakadulo. Nagpaiwan si Gino sa bukana para magmasid sa kabuuan ng tindahan. At makapagtanong, nakatalikod si Gino nang may bumundol sa kanyang likuran. "Naku, sorry. Di ko sinasadya." Mabilis na hingi ng paumanhin ng binatilyong nakabangga kay Gino. "Okay lang." Nakangiting sagot ni Gino nang makita niyang may hawak na plastic bag na may lamang butil-butil ang nakabangga sa kanya. Napansin ng binatilyo na nakatingin si Gino sa supot. "Pagkain to ng isda,
Nagpapakain kasi ako kaya hindi kita nakita. Paliwanag niyon. Dito ka nagtatrabaho? Tanong ni Gino. Oo, part-time lang. Bale, working student. Nasa high school ako. Pareho pala tayo. Ako nga pala si Gino. Ako si Toto. Pwede ba akong manood sa pagpapakain mo? Lumingon si Toto sa opisina ng amo. Nakakandado pa rin ito. Sige, wala pa naman si boss. Mahigpit kasi yun eh. Baka pati ikaw madamay pag pinagalitan ako. Bakit niya naman tayo papagalitan? Ay nako, hindi mo kilala si Mr. Wong. Talagang masungit iyon. Pero nitong mga huling araw lalong naging grabe. Kahit napakaliit na bagay pumuputok ba? Ewan ko na lang. Naiiling na sagot ni Toto. Ewan ko ba? Kung ako lang ang kasing yaman niya, hindi na siguro ako magagalit pa. Ganon ba kalaki ang benta ng shop na to? Ani ni Gino sa katabing nagkuhulog ng pagkain sa aquarium ng goldfish. Hindi naman gaano, pero si Mr. Wong din ang nagsusupply dito kasi ng mga hayop. Nagbibigay yan siya, nagbibenta dyan sa mga ibang tindahan dito. Doon siguro siya kumikita ng malaki. Sabi ng tindera nyo may stuffed animals kayo. Si Mr. Wong din ba ang nagsusupply nun? Patay maling tanong ni Gino. Ay, hindi ko alam eh. Pero ang alam ko kami lang ang mayroong ganun dito. Sagot ni Toto. Napagpasyahan ni Gino na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa bagong kakilala. Binayaan na lamang niya sina Joe at Miss Alana sa loob. Very nice ha? Sabi ng tindera kay Miss Alana matapos buksan ang isang kabinete. Lumantad ang 4 na stuffed animals sa loob. Kung nagulat man ang dayuan, ay hindi iyon mapapansin sa mukha niyon. Basta't inayos lang niyon ang nakasukbit na videocam sa balikat na parang nabibigatan. Lumapit iyon sa mga stuffed animals. Isang uri ng pawikan, ibong kalaw at Philippine eagle ang naroon. Lahat ng mga ito'y endangered species. These animals are found only here in the Philippines. Pagmamalaki ng tindera. Oh, really? How much are they? Sagot ni Alana na hinawakan ang kamay ng kalakihang pawikan. Kinuha ito ng babae at wari pinag-aaralan. Nakikitingin si Joe nang mapansin ito ng videocam na nakasukbit sa balikat ng kasama. Nakasindi ang maliit na ilaw na pula ng kamera. Ibig sabihin, patuloy sa pagtakbo ang videotape at nagre-record pa rin ito. Sasabihin na sana ni Joe ang napansin nang magtama ang mata nila ni Alana. At sa gulat ng dalagita, palihim at mabilis na kumindat ang babae. Napangiti sa sarili si Joe nang makuha ang ibig parating ni Alana. Sinadya niyong tumatakbo ang kamera. Kahit nakasabit lang ito sa balikat, ang lens nito ay laging nakatutok sa kabinete. Lingid sa tindera, kanina pa pala kinukuhanan ni Alana ang mga stuffed animals. Nagtawanan pa sina Alana at ang tindera. Ngunit, sa huli ay nagpalusot na lamang si Alana na titingin muna siya sa ibang tindahan bago iyon magpasya. The poor animals. Bulalas ni Alana kina Joe at Gino nang makalayo ang tatlo sa mga pet shops. Why didn't you buy one? You can use it as an hard evidence. Tanong ni Gino. The video footage is sufficient. Paliwanag ni Alana. And if I bought the eagle or the sea turtle, I'm afraid the store owner would just get another one to replace his stock. You must remember, kids, if there are no buyers, there will be no sellers. So, what now? Tanong ni Joe sa mga kasama. For now, let's go home and wait for Kiko and Bogging. Yaya ni Alana
I hope they also had a good mission. To be continued.